Ang gabi ng kaarawan na dapat sana ay puno ng kasiyahan ay nagbago ng direksyon sa isang iglap. Sa harap ng mga bisita, ang lihim na matagal nang ibinaon sa limot ay muling nahukay. Ang katotohanang ang mga triplets ay hindi anak ni JP, kung hindi ni DJ. Ang bawat salita ni Christine sa entablado ay parang punyal na tumatagos sa puso ni DJ, habang ang bawat pagtanggi niya ay nagiging mitya ng isang digmaang hindi na mapipigilan. Ngayong alam na ang katotohanan, handa na bang tanggapin ni DJ ang lahat ng panunumbat at pagkasuklam ni Christine, o gagamitin niyang lahat ng kanyang makakaya para bawiin ang karapatang matagal niya nang binitawan? Ang tadhana hindi napapayag na manahimik. Handa ka na bang saksihan ang pagtutuos na babago sa buhay ni na Christine, DJ at ng kanilang mga anak? Simulan na natin. Christine POV. Magkahawak ang kamay namin ni JP habang papasok sa venue. Malumanay ang ngiti ko, but deep inside of me, sobrang kabado ako nang bumungad kami sa mga bisita, sabay-sabay ang palakpakan at hiyawan. "Ladies and gentlemen, here comes the birthday celebrant!" Sigaw ng MC. Kumaway ako sa lahat. Nakangiti, kunwari kalmado lang. Pero nang makita ko mga magulang ko, sobra talaga akong na-touch. Pati mga kapatid ko, lahat sila umuwi despite their busy schedule just to be here tonight. Inabot sa akin ng bunso kong kapatid ang isang bouquet ng bulaklak. Halos sabay-sabay akong niyakap, binati at hinagkan sa pisngi ng parents ko. Then, dumating si Lolo Francis at si Lola Patricia. Mainit ang yakap nila. Ramdam ko na masaya sila para sa akin. But in the back of my mind, I was searching, looking around. Nasaan ang mga anak ko? "Mom," tunong ko, medyo pabulong. "Where are the boys and my princess? Where are my babies?" Hindi pa man nakakabuka ng bibig si Mommy ay may narinig na akong boses. Pamilyar, sabik at puno ng emosyon. "Mommy!" Chorus nilang dalawa. Dalawang munting katawan ang halos tumalon sa akin. Pareho silang umiiyak habang yakap ako ng mahigpit. Parang ayaw nang bumitaw. Ramdam kong sobrang pagka-miss nila sa akin. "We miss you so much, Mommy! Happy birthday!" Sabay ulit nila. Napaluhod ako para pantayan ang taas nila. Niyakap ko sila ng buong higpit. Gusto kong ipagsiksikan ang sarili ko sa yakap nila. God, ilang araw pa lang kaming hindi nagkikita, pero para akong naubusan ng hangin sa kakamiss sa kanila. But then, napansin ko na may kulang. "Where is Denaya?" Tanong ko habang pinupunasan ng luha ni Cole. "She's with our new friend," sagot ni Kael, sabay tingin kay Cole na tumango din. "New friend?" Tanong ko, kunot ang noo. Sabay silang napalingon, sabay turo. Sinundan ko ang direksyon ng mga mata nila. At doon, tumigil ang mundo ko. Ang kamay ni Danaya nakahawak sa kamay ng isang lalaki. Hila-hila niya ito habang may ngiti sa labi. Para siyang excited, proud na proud. Pero ako, halos nanlamig ang buong katawan ko. "DJ, my ex-husband, my heartbreak, my biggest mistake." Parang may sumaksak sa dibdib ko. I felt my smile falter for a second, pero kagad akong pinakalmang loob ko. "Don't make a scene, Christine. Not tonight." Tumingin ako sa paligid. I saw the guilt in Mommy's eyes, the apology in Daddy's smile, and that knowing look from Grandpa Francis. "So it's you again?" Siyang may pakana nitong lahat. Kaya pala hindi ako ginugulo lately. Dahil nandito siya sa isla, kasamang mga anak ko. No, kuyom ang mga kamao ko sa magkabilang tagiliran ko. Naglakad ako pabalik kay JP, then humigpit ang hawak ko sa kamay niya. Napatingin siya sa akin at parang sinasabing magiging okay din ang lahat. Matalino siyang lalaki. He knew something was wrong. Pansin ko rin ng gulat sa mga mukha ng mga kapatid ko. Marahil hindi nila inaasahan na nandito si DJ. Si Gemma, I doubt it. Kung hindi niya alam ang tungkol dito. Napagsabihan ko to last time at sa lahat ng ito, hindi ko pa rin binitawan ng ngiti ko. "Not tonight, Christine. This is your night." Nang makalapit si Danaya, excited siyang umiti. "Mommy, I want you to meet my new friend,"
Sabi niya habang hinila palalo si DJ papalapit. This is Uncle DJ? Tumigil ang paghinga ko saglit. DJ extended his hand. Calm sa panlabas pero kita sa mga mata niya may pagsusumamo. May lungkot, may guilt, halos pakiusap. Pero ako, I was ice. Ngumiti ako, konting angat ng kilay. Inabot ko ang kamay niya pero hindi ang puso ko. Hi, kunwaring masaya kong bati. Nice to meet you. Walang pwedeng makasira ng gabi ko at kahit na gustong gusto kong sumabog, gusto kong ipagsigawan ng sakit. Galit ko sa lalaking nasa harapan ko pero hindi ngayon, hindi dito. Tumingin ako kay Grandpa, masamang masama. Diyos ko Grandpa, bakit nakikialam ka na naman? Pasimpleng ko munang nilayo si Danaya mula kay DJ. Hinawakan ko siya sa balikat, marahang hinila papalapit sa akin. Gaya ng isang ina na, instinctively, gustong protektahan ng anak niya sa isang panganib na hindi pa man kumpirmado. Pero ramdam mo na, kinakabahan ako. Baka alam na ni DJ ang totoo, baka may kutob na siya. Baka nararamdaman niyang sa kanyang mga bata. Lalo na't sa paraan kung paano niya titigan ang triplets at may kung anong tanong sa mga mata niya. Isang uri ng pagkilala na hindi ko kayang ipaliwanag pero sobrang takot ang dinadala sa dibdib ko. I can't let this night fall apart. Not tonight. Biglang tumunog ang mic, followed by the cheerful voice of the MC. Baka naman may ilang words of gratitude ang ating birthday celebrant? Nabaling ang atensyon ko sa entablado, agad ako gumiti. Pinilit kong ibalik ang composure. Narinig ko rin ang hiyawan ng ilang bisita. Speech! Speech! Bago pa ako makagalaw, sumugod ang triplets at sabay yumakap kay JP. Parang nag-uunahan pa kung sinong unang makakakandong sa kanya. Si Cole sa kanan, si Kael sa kaliwa, sa gitna si Danaya. Tawang-tawa si JP sa mga bata. Paglingon ko, natanaw ko si DJ. Umatras siya ng kaunti pero hindi ko na-miss ang titig niya't nakapako sa mga bata at sa akin. He looked wrecked, may panibugho sa mata niya. May pait at inggit at parang tinataga siya ng hindi lang isang beses kundi paulit-ulit sa parehong sugat. But I don't really care. Inabot sa akin ng mic at huminga ako ng malalim at ngumiti. Good evening everyone. Thank you for coming tonight. This means a lot to me. Panimula ko. Lumingon ako sa mga anak ko at kay JP. Then I continue. Alam ko, hindi lahat sa inyo alam na I'm a mom. But I am. These three beautiful kids, Cole, Kael, and Danaya, they are mine. Mine alone. Halos din kong huling salita. Narinig kong collective gasp mula sa crowd. May halong gulat, may tuwa, may bulungan. But more than that, I paused for a while. Tinitigan ko si JP na mahigpit pa ring yakap ang mga bata. I want you all to know, JP is their father. Natahimik ang lahat. Kahit si JP nagulat. Ang totoo hindi niya alam ang tungkol dito. Sandali lang pero sapat para maramdaman kong tensyon sa paligid. Parang na-freeze ang buong hall. Lumingon ako kay DJ. Doon ko nakita ang pagguho sa buong pagkatao niya. Parang unti-unting binabakbak ang mukha niya ng emosyon na hindi niya kayang itago. Nakatingin lang siya sa akin. Lumaylay ang mga balikat. Ang tingin niya was full of heartbreak, regret, realization. His eyes were glassy as if he was fighting back tears but failing. His jaw clenched pero nanginginig. Parang gusto niyang lumapit pero huli na. Napailing siya. Inalis ko mga mata ko kay DJ at nakita kong mukha ng Lolo Francis sa dulo ng crowd. Galit, gulat, disappointed. Pero this time, hindi ako umurong. No, Lolo, not this time. Ako masusunod sa buhay ko. Hindi ang expectations mo. Hindi ang dikta ng nakaraan. Tumayo kami sa gitna ng venue. Ako, si JP at ang mga anak namin at parang isang buo, isang pamilya. Kitang-kita ko kung paano nalusaw si DJ sa kinatatayuan niya. Parang napanood ko siyang gumuho. Walang salita, walang galaw, just pain. At kahit sandali lang, umamin ako sa sarili ko. Masakit din. Nasasaktan ako pero hindi ako babalik sa impyerno para lang paligayahin ang taong minsang winasak ako. Not again. Hindi pa ako nakabababa sa stage, lumapit na si Lolo Francis. Hindi siya ngumiti, hindi siya nagsalita. Firm ang mukha niya. Pasimpleng hinawakan ng braso ko at hindi mahigpit pero sapat para iparamdam sa akin na wala akong choice.
Tahimik akong sumunod habang nararamdaman kong bigat ng bawat hakbang namin palayo sa mga mata ng bisita papunta sa loob ng bahay. Gusto kong magtanong, gusto kong magsalita, pero pinili kong manahimik. Alam ko galit siya. Pagpasok pa lang namin sa sala, medyo marahas niya akong binitawan. Anong ginawa mo, Christine? Galit pero pigil ang boses niya. Huminga ako ng malalim. Sinabi ko lang ang totoo, Lolo. Hindi yan ang totoo. Napalakas ang tinig niya. You lied. Kasilungalingan ang ginawa mo sa harap ng napakaraming tao. Pinakilala mong ama, ang ibang lalaki na. Hindi naman talaga. Because JP was there when I was needed someone, Lolo. Sigaw ko pabalik. Siyang nasa tabi ko habang pinapalaki ko ang triplets. Siya ang kasama namin habang si DJ wala, nakikipaglandian sa ibang babae. Habang ako halos mamatay sa panganganak. Nanigas ang panga ng lolo ko. Still, he is their father. DJ was and still is the father of those children. You can't erase that no matter how much you hate him. I'm not erasing anything, mariin kong sagot. I'm protecting them. Tinatago mo sila, nilalayo mo sa ama nila. Makinig ka sa kanya para maliwanagan ka. Walang karapatan si DJ. Halos maiyak ako sa galit. Wala, Lolo. Kahit na 1%, wala siyang karapatan sa mga anak ko. After all the pain he caused me. Nanahimik siya pero ramdam kong galit sa mata niya. Humigpit ang pagkakuyom ng mga kamao ko. Lahat ng sakit, Lolo. Lahat ng ginawa niya. He abandoned me. Ibang pinili niya. Tapos ngayon, he suddenly gets to walk in and claim them. Tumaas ang boses ni Lolo. You don't get to decide that on your own. DJ was still the father of the children, no matter what you say. You don't get to play God, Christine. Lolo, enough, Christine. Puto ni Lolo sa sasabihin ko pa. Akmang magsasalita ako nang may magsalita sa likuran namin. Anak ko nga sila. Napalingon ako, napahigpit palalong pagkakuyom ng mga kamao ko sa magkabilaan kong tagiliran. Parang gusto kong umatras pero hindi ako makagalaw. Si DJ, nakatayo sa pinto, basang-basa ang mga mata, parang kanina pa pinipigilan ang emosyon. Siguro kanina pa siya nakikinig. Itinuon ng mga mata niya kay Lolo bilang pagkumpirma sa narinig. Lolo Francis nodded. Tumulong luha sa mga mata ni DJ. Napasandal sa hamba ng pinto tila ng lalambot ang mga tuhod. Inihalamas niya mga palad sa mukha at sa gumagaralgal na tinig ay nagsalita. Ako nga Manila. Mahinang sabi niya, punong-puno ng damdamin. They are my children. Akin ang triplets. Napakagat ako sa labi, mariin. Hindi ko alam kung anong uunahin kong maramdaman. Galit, inis, awa o takot. Pero ang sigurado ako sa nalaman niya, mas lalong sumisikip ang dibdib ko sa galit at sakit. Wala siyang karapatan. Tumayo siya ng tuwid, humarap siya sa akin. Tahimik lang siya pero kita ko yung buhos ng tanong sa mga mata niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Christine? Mahina niyang sabi. Bakit hindi mo sinabi tungkol sa mga bata? Sa pinagbubuntis mo, puno ng hinanakit na tanong niya. Umakbang siya palapit, agad ako napaatras. Instinct, reflex. Ayoko mahawakan niya. Ayoko maramdaman ulit yung halos na minsang naging tahanan ko pero ngayon ay parang apoy na kayang sunugin lahat ng natira sa akin. Bakit pa? Sabay tingin ko sa kanya directly. Hindi ba? Hindi akong pinili mo? Sumbat ko. Umiling siya. Halos desperado na. Let me explain. I'm here now, Tin. We can fix it. Kung bibigyan mo lang ako ng isang chance. Hayaan mo lang ako magpaliwanag, please. Pagsusumamo niya pero bingi na ako sa kahit na anong paliwanag niya. Intindihin mo naman ako. Napatawa ko, mapait. Sobrang pait. Parang nalalasahan ko pang bawat luha ko noon habang sinasabi niya yon. Nag-init ang bawat sulok ng mga mata ko but I blinked those tears away. Sinabi ko na sa sarili ko na hindi natutulong muli ang luha ko dahil sa kanya. Ngayon ka lang babalik? Ngayon, kaya ko nang huminga kahit na hindi ikaw yung dahilan? Alam mo kung gaano kasakit yung bawat gabi na hindi ako matulog dahil kakaisip kong baka may kulang sa akin. Ipinagdasal kita, pinaglaban kita pero sa huli ako lang palang mag-isa. Kumarap-kurap ako para alisin ang luhang namuo sa mga mata ko. Ramdam ko yung paghigpit ng dibdib ko habang nagsasalita ako. Para bang bawat salita binubuksan ko yung sugat na pilit ko ng tinatahi.
Nung ako yung umiiyak, wala ka. Nung ako yung nagmamakaawa, tumalikod ka. Pero ngayon, ano? Hindi mo ko mahal. Nagsisisi ka lang kasi nawala na ako sa buhay mo, DJ. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin, pero hindi rin siya umaalis sa kinatatayuan niya. Ang hirap mong intindihin naman. Ngayon gusto mong intindihin kita? Hinigpitan kong pagkakatayo ko. Sana maramdaman mo yung sakit na hindi mo kailanman pinansin. I paused. Naramdaman ko yung buhol sa lalamunan ko. Nilunok ko, pinilit ko na wag mabasag. Umiling-iling si DJ at sa isang iglap, lumuhod siya sa harapan ko. Umiiyak na parang bata. Nilalabanan ng hikbi. Sinusubukan niyang abutin ng mga binti ko pero muli akong matras. Hindi niya ako pwedeng hawakan. Hindi niya pwedeng buuin ulit yung winasak niya. Hinayaan ko siyang magmakaawa. Hinayaan ko siyang magmukhang tanga tulad ng mga ginawa niya sa akin noon. Ilang saglit lang nagsalita ulit ako kahit na parang hinihiwa yung puso ko sa sakit ng bawat alaala ng nakaraan. Sa sakit na pinadanas niya sa akin. Akala mo ba madali akong kalimutan? Pero mas madali pala akong saktan. Tumingala siya sa akin. Basang-basa ng luhang mukha niya. Pero hindi ko siya pinansin. Tuloy-tuloy lang ako sa pagsasalita. Ngayon, kahit gaano pa kalakas ang iyak mo, wala na. Hindi na ako yung dating ako at hindi na ikaw ang pipiliin ko. Matigas kong sabi. Napasubsob siya sa sahig at nagtaas babang mga balikat niya sa sobrang haguluhol. Para siyang gumuhong pader sa harapan ko. Pero ako, tumayo ako ng tuwid at nakataas ang noo, matatag, buo dahil minsan na akong nawasak at hindi ko nahayaan na maulit yun. Tumingin ako kay Lolo Francis. Nakatingin lang siya sa amin ni DJ, matigas ang panga. Walang sinasabi pero ramdam kong bigat ng pagkadismaya sa mga mata niya. Sorry Lolo, mahina pero klaro. Hindi ko kayang bigyan ng second chance ang isang taong ganyan lang ako binitawan noon at saktan. Kusang tumulong mga luha ko, hindi ko na pinigilan. Pakiusap, huwag ka nang makialam. Hayaan mo na ako magdesisyon para sa sarili ko. Tumingin ako sa kanya. Sa buong buhay ko, wala akong ginawa kundi sundin ka. Lahat. Pero hindi ko kayang kalimutan na lang yung sakit na iniwan ni DJ na parang wala lang. Sabay turo ko sa sarili kong dibdib. Nandito pa rin Lolo. Hindi siya basta-basta nawawala. Bumigat ang katahimikan sa aming tatlo. Hindi sumagot si Lolo Francis pero kilala kong lolo ko. Hindi pa ito tapos. May binabalak pa siya. Ramdam ko. Akmang tatalikod na ako dahil walang saysay ang makipagtalo pa pero bigla ko niyakap ni DJ mula sa likod. Mahigpit. Parang takot na mawala ulit ako. Nanginginig ang boses niya sa likod ko habang humihingi ulit ng tawad. Please, Christine. Forgive me. Just please. Pero matigas ng puso ko. I can't give that forgiveness that easy. Narinig kong buntong hininga niya. Ramdam kong unti-unting lumuwag ang yakap niya. Pero ang sunod niyang sasabihin hindi ko inaasahan. Ilalaban ko ang karapatan ko sa'yo at sa mga bata. Para kung binuhusan ng kumukulong tubig, agad ako napaharap sa kanya. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Isang malutong na sampal ang pinakawalan ko na tumama si pisngi niya. Karapatan? Nilapit ko mukha ko sa kanya. Anong karapatan mo? Ikaw ang nagtanggal ng karapatan mo. Ikaw yung tumalikod. Ikaw ang nang-iwan. Ikaw yung pinili ng iba. Sunod-sunod na tumulong mga luha ko pero hindi ako nagpaawat. Tapos ngayon, sasabihin mo yan? Karapatan? Ang kapal mo naman. Hindi siya sumagot pero hindi na walang determinasyon sa mukha niya. Halatang mas pinili niyang tiisin ang sampal kaysa umalis. Tinitigan ko siya and that's when I realized this fight wasn't over. Not even close. Matigas ang tindig ni DJ. Hindi siya natinag kahit pa sinampal ko na siya. Kahit pa tinapakan ko na ang pride niya. Tinitigan niya ako. Puno ng determinasyon ng mga mata. Ilalaban ko to, Christine. Madi niyang sabi. No matter what happens. Napakunot ang noo ko. Hindi ako makapaniwala. Talaga? Sinalubong kong tingin niya. Kung yan ang gusto mo, then fight. Tumindig ako ng mas tuwid. Ang sakit sa dibdib pero hindi na ito yung klase ng sakit na kayang palambutin ako. Ito yung klase ng sakit na nagpapatigas ng loob na nagbibigay ng apoy sa puso. I'll give it to you, DJ. Tingnan natin kung sino sa atin ang unang susuko. Humigpit ang pagkakakuyom ko sa palad ko. If you have billions, tuloy ko. Then fight. Tumigil ako, tinignan ko siya mula ulo hanggang paa. If not, shut up.
Nakita kong gumuhit ang kirot sa mukha niya pero wala akong balak umatras. Makikipaglaban ako hanggang siya mismong sumuko. But you may have millions, DJ. Pinaliitan ko siya ng mata pero wala ka ng boses sa buhay ko. Sinaktan mo ko noon. Ngayon, hindi mo na ako kayang yurakan pang buong pagkatao ko. Kaya ako lumalaban dahil mali ako noon. Dahil gusto kong itama lahat ng pagkukulang ko para sa mga anak natin. He said in amazing calm pero kitang-kita sa mga mata niya kung gaano siya nasasaktan. Now he knows kung anong sakit ang pinaramdam niya sa akin noon. Pero napatawa ako, mapait. Umiiling habang tumutulong luha ko pero hindi ako tumigil. Late na. Nakatitig lang siya. Ang mga mata niya katulad ko, puno ng mga luha. Hindi na ako yung babaeng kaya mong saktan at balikan kapag kailangan mong magmukhang buo ka. Hindi mo ko pwedeng gamiting daan para sa redemption arc mo. Nakita ko yung subtle na pag-iting ng panga niya pero nanatiling matatag ang boses niya. Hindi kita ginagamit. Gusto ko lang bumawi. Gusto ko maging ama sa mga anak natin. Bigyan mo ko ng pagkakataon, please. Gusto kong ipakita sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Gusto ko silang alagaan, ipadama sa kanilang pagmamahal ko. Gusto kong bumawi sa mga panahon na wala ako sa tabi nila. Christine, please. Pagsusumamo niya, tumango ako saka ako lumapit ng bahagya, hindi para palambutin siya, kundi para idiin ang bawat salitang isusunod ko. Then, be a father, kinuro ko sarili ko. Pero wag mo kong idamay sa guilt mo. Ang kailangan ko respeto. At wala ka noon nung sinaktan mo ko. Tin, sambit niya. Boses niyang paus na nanginginig. At ngayon nandito ako. Wala akong billions pero may karapatan akong mahalin at protektahan ng mga anak ko. Tumulo na naman ang luha ko. Hindi na dahil sa kahinaan, dahil sa galit, sa inis, sa hindi matanggap na kahit ganito na, pilit pa rin niyang nilalabanan yung totoo. Bahala ka, sagot ko. Boses ko na puno ng hinanakit. Sa karapatan na sinasabi mo at pagiging ama mo na sinasabi mo. Huminga ako ng malalim, umatras ako. Pero sa akin sila lumaki. Tumingin ako ng diretso sa mga mata niya. Sa akin sila humugot ng lakas. Ako yung nandun nung wala ka. Ako yung nag-alaga at nagpakain at nagpuyat at nagdasal. Napasingap siya. So don't expect me to just step aside and let you play hero now. Hindi na siya nagsalita. Puro pagsisisi at sakit ang nakikita ko sa kanya. Pero wala nang atrasan dahil paninindigan ko ang mga sinasabi ko. Hindi na ako yung babaeng pinaluhan niya noon. Pinatapang ako ng mga masasakit at mapapait na nakaraan. Ako na yung babaeng nilaban ng bawat araw para sa mga anak ko at para sa sarili. All the pain I experienced in the past years makes me stronger. Stronger than the woman he left behind. I survived that. So no, I'm not weak, I'm not broken, and I will never let him define my worth again. That pain, they break me at built me. Pinanday ako ng sakit, hindi para maging bato, kundi para piliin kung sino lang ang may karapatan na pumasok ulit sa buhay ko. Kaya kahit na anong gawin niya ngayon, kahit na magmakaawa pa siya, hindi na ako yung Christine na kayang balikan lang kapag convenient. Hindi na ako yung babaeng iiyak habang umaasa sa text na hindi darating. I'm not that girl anymore. Now I choose myself. I choose peace. I choose the kind of love that doesn't disappear when it gets hard. Tumingin ulit ako sa kanya. Puno pa rin ng mga luha ang mga mata ko pero buo ang titig ko. Wala akong kailangang ipaliwanag at pakinggan. Wala akong kailangang suklian. I'm still standing and that's enough. Naku, ramdam na ramdam kong bigat ang bawat salitang binitawan ni Christine. Mula sa entablado hanggang sa loob ng bahay. Tunay na naramdaman natin ang galit at sakit ng isang inang pilit na pinoprotektahan ng kanyang sarili at ang kanyang mga anak. At si DJ, kitang-kita natin ang pagkaguho ng isang lalaking ilang napagtanto ang laki ng pagkakamaling kanyang ginawa. Pero ang tanong natin ngayon, sapat ba ang pagsisisi para burahin ang nakaraan? Ang aral na mapupulot natin sa matapang na pagtayo ni Christine ngayong gabi ay eto. Ang tunay na katapangan ay hindi ang pagpapakita ng kawalan ng sakit, kundi ang pagpili sa sarili. Sa kabila ng lahat ng hapdi, minsan kailangan dumaan sa apoy para maging bakal. At si Christine ay patunay na ang isang babaeng minsang winasak ay kayang bumangon ng mas matatag, mas matalino at mas malaya. Ang paghingi ng tawad ay mahalaga.
Pero ang pagbibigay ng pagkakataon na isang pribilehiyo at hindi ito nakukuha sa pilitan o sa dami ng luha. Sa tingin ninyo, magtatagumpay ba si DJ na maibalik ang tiwala ni Christine? O tuluyan niya nang itinulak ang sarili palayo sa buhay ng kanyang mga anak? At si Lolo Francis, ano kayang susunod niyang hakbang sa laro ng kapangyarihan? I-comment niyo ang inyong mga opinyon dahil talagang tensyonado ang susunod na kabanata. Ako po si Miss Maria, ang inyong tagapagkwento. Hanggang sa muli nating pagkikita.